Ito po ang sabi ni Erice. Ang tsa proposal ni SP Tito Soto na dinadahilan ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment issue ay katawa-tawa at kahina-hinala. O bakit daw po? Yan. Ganito inilarawan, katawa-tawa at kahina-hinala. Yan, dyan nilarawan. This proposal is marks of vested interest, not genuine constitutional reform. Ha? Ang panukala raw na ito ay pansariling interes lamang, hindi reforma sa konstitusyon. Ang tsa proposal ni Soto na idinadahilan ng desisyon ng Korte Suprema ay isyong katawa-tawa at kahina-hinala. Wala na umanong oras. Yan po, wala nang panahon para sa Constitutional Convention. Ang Constitutional Convention po, bubuo kayo, magtitipon kayo ng mga magagaling sa batas. Constitutional Convention, mag-eleksyon, maghalal tayo ng mga tao dyan para sila yung gagawa ng batas, saligang batas. Kon-as naman, dalawa po kon ihahalal natin yung mga miyembro na gagawa ng batas. Wala na pong oras kasi 2028 na eh. Gahol na sila. Kung kon-as naman, i-convert mo yung Kongreso, yung Senado at saka yung House of Representatives. Hindi muna sila gagawa ng mga batas, gagawa muna sila ng saligang batas. Yun po ang ibig sabihin ng kon-as. Ang tanong, sino po ang nagtitiwala sa mga congressman at saka sa mga senador? Siyempre, ang pinakamatinding paliwanag nito, kaya nagaganito si Soto, eto na po yun, pinakamalaking diversion. Pinakamalaking diversion to mula po sa flood control project. Yan lang po yan, kaya alam naman natin, tama yung sinasabi ni Rize. Malabo yan na mapatupad yung kon-as kasi mag-election ka pa eh. Ay, kon-kon. Mag-election pa yan. Yung kon-as naman, walang papayag na Pilipino na sila pa rin ang gagawa ng saligang batas. Okay. So, ano po ang pinaka-conclusion ni Badong? Diversion po. Mula po sa flood control. Ang problema nyo sa flood control, kahit na i-divert ninyo, hindi mawawala yung issue na yan kasi mayat maya merong ayan, nagiba yun sa Pampanga. O, di ba? O, bakit hindi nakukulong yung mga may kagagawan yan sa Pampanga? Eh kasi nga, sila Lacson hanggang Bulacan lang eh. Senador yata si Lacson, BRC yata si Lacson ng Bulacan lang eh. Yung Pampanga. Bakit walang kaso-kaso? Nainip na yung mga BBM vlogger. Binulgar na nila yung katiwalian sa flood control sa sa Ilocos, sila na nagpunta. Bakit hindi nyo puntahan? Bakit hindi nyo imbestigahan? Kukuha na lang kayo ng footage sa mga BBM vlogger. Hindi naman siguro magsisinungaling yung mga yun. BBM vlogger na yun. Bakit hindi nyo puntahan? Sige, tanong-tanong na uli. Malulutas ang pagnanakaw kapag naparusahan at nabitay silang lahat. Ano pong tingin nyo sa bulungan na papalitan si Tuta Soto? Kung ako po senador ngayon, mananawagan talaga akong palitan. Kasi sinasabihan niya yung very basic po yun eh. Hindi nyo po pwedeng sabihin na lumabag sa saligang batas yung mga Supreme Court dahil ang Supreme Court ang nag-i-interpret ng batas. Ano mang question, ano ang interpretasyon ng batas? Hindi po yung pag-intindi natin. Kung paano in-interpret ng Supreme Court, yun po ang interpretasyon ng Constitution. Paano mo sasabihin na lumabag sila sa kanilang interpretasyon ng Constitution? Sino nagsabi nun? Si Tito Soto. O, sino ngayon paniniwalaan nyo? Dalawa lang yan eh.
Sabi ni Tito Soto, siya lang po walang sumusuporta sa kanya na senador. Sabi ni Tito Soto, lumabag sa konstitusyon ang mga hurado o mga justices pala ng Supreme Court. Samantalang, ang interpretasyon ng mga batas ay nagmumula sa Supreme Court. O kayo po, bahala kayo kung sino po paniniwalaan nyo. Kaya kung ako po senador ngayon, mananawagan akong tanggalin natin to dahil nakakahiya yung Senate President. Very basic po yan. Lahat ng law, kahit hindi ka law student, basic po yan na ang saligang batas o alinmang batas, ang final na arbiter, ang final na interpreter, Supreme Court. Gigil ang taong bayan sa mga managnakaw ng bilyon-bilyon sa flood control. Kung ako tatanungin, dapat firing squad na sila. Sir Bads, anong balita kay Saldico at Gutesa? Si Saldico, ang huling balita, nasa Portugal, pero wala daw sa Portugal dahil nasa Sweden. Si Gutesa, wala po akong balita. Totoo ba yung sinasabi nila, si Soto papalitan sa Lunes? Hindi ko po alam. Wala pa tayo sa Lunes eh. Maghintay lang po tayo sa Lunes. Pero tanong nyo ba, kung itatanong nyo sa akin, okay ba sa'yo na palitan si Soto? Opo, dahil nakakahiya po yung Senado. Ilan beses na po siya nabokya. Persona non grata, hindi niya alam na hindi pala niya kapanyarihan yun. Magdeklara ng persona non grata. Malacanang, si President Marcos lang. Ikalawa, saan siya binara ni Marcos? May pangalawang binara na siya eh. Ano ba yung sinabi niya pa na, yung Chacha. Barado na po kay Marcos yan. Hindi natin tatalakayin yung Chacha ngayon. Economic barado na naman siya sa Chacha, barado siya sa Chacha, barado siya sa persona non grata. Pati yung unconstitutional, nako, wala naniniwala sa kanya na unconstitutional yung Supreme Court. Gulo ng buhok ko Kahiya mga pananalita ni Tuta Soto. Nag-mental lapse na si Tuta Soto, dapat mag-retire na siya. Wasak lahat ng reputasyon niya. Correct. Sinisira ni Tuta Soto ang integridad ng Senado. Correct. Tama yan. According to Attorney Guanzon, si Llamas ay political strategist na walang PhD. Alam nyo, pag political strategist, hindi naman kinakailangan dyan na sukatan ng PhD. Isa pa yung mga may PhD. Ano ngayon kung may PhD kayo? Ano ngayon kung mga professor ang tawag sa inyo? Ang importante po sa political strategist, nananalo ka ba? Di ba? Political strategist ka eh. Sino huli mo mong naipanalo? Sabi nga ni Robin Hood, Senator Robin Hood, 2016, 2019, 2022, halos walang nanalo. Anong uri ka ng political strategist kung lagi kang talo? Hindi sa akin importante yung pinag-aralan eh. Pwede kang walang pinag-aralan pero mas magaling ka pa sa may mga aral eh. Pero hindi po ako antay sa pag-aaral. Hindi po ako, baka sabihin nyo yung katulad na iba, bakit kapag graduate, pwede ka naman mag-milyonaryo. Yung mga nag-pyramiding ba? Hindi po ganun ang pananaw ko. Ang laking tulong po ng pag-aaral. Malaki rin po tulong yung pinanggalingan mong eskwelahan. Totoo po yan. Naniniwala po ako dyan. Kasi may nagsabi, wala yan sa eskwelahan. Bakit ito? Lumabas na ganun. O kunwari, UP na lang. Halimbawa, may hindi graduate na UP. Tapos sinabi, naging matagumpay. Imagine niyo kung graduate pa sa UP. Di ba? Yan yung sinasabi ko.
Nagtagumpay na yan, di pa UP yan. Paano pa yung kung nag-UP yan? Sino kaya ang demonyo sa likod ni Soto? Obvious ba kung sino? Yung sinasabi niyang, baka hindi naman ako ang tuta. Baka siya ang tuta ko. Oh, di ba? Boss Buds, posible bang patawan ng parusa ng SC si Tuta Soto dahil kina-question niya yung desisyon ng SC? Hindi naman. Hindi naman kasi siya abogado eh. Pag abogado po, pwede kang i-disbar pag question mo yung Supreme Court. Dapat kay 2000 manahimik muna tulad ng ginagawa ni Lito Lapid. Boss, naglabas ng Batangas Trial Court ng summons kay Auntie Claire about sa libel case ni Kong Libiste. You want it to send into your messenger, boss? Hindi, okay na. Nabasa ko na yan. Kaya lang, hindi ko siya, baka bukas, pag walang balita, bukas yan ang ibabalita natin. Marami kasing balita, di ba? Namimili ako ng balita. Sa tingin ko, mas importante itong banatan ni Robin Hood at saka nito ni Mr. Pogi Llamas. Boss Buds, ganun pala talaga pag bagang ang amo mong bangag na rin ang mga tuta. Mary Grace de Josana, liability ng Senado si Soto, nagdudunong-dunungan kasi. Doon pa lang po sa Blue Ribbon Committee, sablay-sablay na mga pinagagawa niyan ngayon pa. Boss Buds, ilang taon pa daw bago maayos yung SC decision sa impeachment? Ang tanong, bakit kailangan mong ayusin? Ano ba mali? Ipinagpalagay niya kagad na mali. Sino po ang magsasabi kung mali ang interpretasyon ng mga Supreme Court? Supreme Court na nga eh. Parang mahirap i-describe si Soto, parang tanga. Ganun na lang. Boss, ilang taon pa daw bago sino may sabing aayusin yung Supreme Court ruling? Bakit sa tingin mo mali na hindi ma-impeach si BP Sara? Ang contention kasi nila, di pinahirapan nyo na impeachment. Sure, dapat talagang pahirapan kasi kung madali lang mag-impeach ng mga binoto ng tao, bakit pa tayo nagbobotohan? Ang hirap-hirap manalo tapos impeach nyo lang, pagkaisan lang ng 300. Ano ba yung sinabi ng Supreme Court? Pucha, hindi nyo nga pinadaan dun sa sino-shortcut nyo lang, nagpirmahan lang kayo. Dalhin nyo yan, pag-usapan nyo muna, mga congressman, para alam naman ng mga congressman kung ano yung pinipirmahan. Alam nyo kung sino dapat napahiya? Yung mga congressman. Di ba? Kung sino dapat umangal, yung mga congressman. Ano sinabi ng mga congressman? Kasi mga abogado yung nagsalita mula sa Congress eh. Hindi man kami, tutol man kami sa pagpapasya ng Supreme Court, kinakailangan naming sumunod. Kaya babaguhin nila yung kanilang rules, iaayon nila sa pagpapasya ng Supreme Court. Yun dapat ang gawin. The fact na binabanata na ni The Junior si Tuta, kaya malamang mapalitan na yan. Mawawalan na yan ng suporta sana. Mga engineer-diner dito sa Pinas, mga nagdadalawang isip na siguro na maging engineer ng gobyerno, mahirap na konting mali mo tapos mabalitaan mo mabulgar, may kickback ang congressman nyo. Matik magtago ka na, dawit. Kung mag-public apology si Soto sa SC, sapat ba yun? Bakit po siya magpa-public apology? Hindi po abot ng kanyang utak yun. Boss, yung background ni Tito Soto during the impeachment trial of Justice Corona, kaya gigil siya. Hindi natuloy ang kay BP Sara, kaya pala bilib sa sarili. Alapaap ang peg. Wala naman siyang halos papel dun eh. Gusto niya ba maging Enrile?
Alam niya ba yung ginawa ni Enrile doon? Labanan ng mga matatalinong tao yun eh. Alam nyo, buti nga hindi natuloy yan eh. Di ba? Kasi lalabas lalo na bugok yan si Tito Soto. Pero mo ikaw ang magpe-preside, presiding officer ka doon. Lahat ng mga question doon, ikaw magpapasya. Ikaw magsasabi ng objection sustained o kaya overruled. Paano niya sasabihin yun? Di niya nga alam kung anong ibig sabihin nun. KND. Boss Buds, si 2000, bawal judgmental host versus mga SC justices. Correct. Judgmental na siya agad eh. Di ba? Gusto niya na kagad ma-impeach si BP Sara eh. Sir Buds, anong magandang move para mapalitan si School Bukol bilang SP? Manghikayat sila ng babaliktad doon sa majority. Yun ang pinakamagandang moves. Ano ba moves mo pa ron? Hikayatin mo yung mga senador na kakampi ni Tito Soto na bumaliktad. Ilan ba sila? Siyam yung mga minority? O ilan lang ang kailangan nila? 3 lang na bumaliktad. O si Pia Cayetano. O yung mga bilyar. O yung isang ehersito. O pwede na. Kasi kusa nang babaliktad si Lito Lapid. Sir Bas, ano maganda? More power to you, Badong. May maghamon sana ng debate dyan kay Soto. Yan. Wala. Kahit naman may magdebate yan. Sir Buds, nagkakaubusan na naman ng bond paper para sa impeachment. Uunahan na naman sila ng Makabayan Black eh. Si Llamas, kung sino-sino napapansin niya, yung sobrang tartar sa ngipin niya, hindi niya matanggal. Doble cara bilyar. Boss, Senate Majority Leader siya during trial ni Chief Justice Corona. O wala naman po silbi yun pag sa trial dahil si Enrile po yung nagpapasya eh. Di ba? Kung matuloy ang impeachment ni BP, magigisa. Kasi napanood ko yun yung trial eh. Ang daming ang pagpapasya kasi doon, hindi yung lilipas. Trial talaga yun. Magdadadaldal si Miriam Defensor. May papalag. Kailangan on the spot magdidesisyon yung Senate President. Ganun yun yung pag-trial. May mga objection, may mga ano. Yung objection na yun, hindi po pwedeng o recess. Di ba ginagawa nila pag may objection na Mr. President, 1 minute suspension. Hindi, walang suspension dun. Uta, tuloy-tuloy yung kinakailangan ng presiding justice mag-decide. Yung pinsan ko nga boss, nag-aral sa UP. UP-UPing bobo ng eskwelahan pero proud yung mga katita ko sa kanya kasi isa na siyang ganap na macho dancer. At may mga big time customers daw. Walang hiya ka. Kung matuloy yung impeachment ni BP, magigisa si 2000 kay Marcoleta, malilecturean siya on live TV, mas magmumukha siyang kahiyahiya. Hindi po kasi may mga, parang korte, di ba? Objection! Sustained. Objection, Your Honor. Tapos, sustained. O kaya, objection overruled. Ano po yun? On the dot po yun. Hindi po kayo magsususpend ng session para pag-usapan. Wala pong ganun. Yung hawak mo yung gavel, lahat ng mga question na magulo po yan dahil magagaling eh. Ang mga atin po, mga counsel po na magkabilang panig, yung pinakamagagaling na abogado po sa buong Pilipinas. Karamihan po dyan hindi nagpapabayad. Ano lang sila, yung puta, yung yabang ba?
Na dapat nariyan ako. Yan po yan, durugan po yan. Ang sarap pong panoorin ng impeachment. Maniwala kayo sa akin. Nakakadalawang impeachment na ako. Kung manood ako niya, magdamag. Yung mga panahon nila Joker Arroyo, di ba? That's the recourse of the uninitiated. Are you accusing me? I am accusing you, sabi ni Ginggona, pinandilata na mata. Sino ba yung pinandilata ni Ginggona? Kung inaakusahan ba siya? I am accusing you. Tindi namang matinding drama yan. Pag humiyaw na yan si Miriam Defensor, ang sarap pumanood, pera biro. Yung pinakamagagaling na abogado, paano sa sermonan ng mga senator justices yan ngayon? Panay mga banban. Boss, Senate Majority Leader siya during trial ni Chief Justice Corona. Opo, hindi natin pinoproblema yan. Sa actual trial, wala pong papilan lahat. Sa actual trial po, lahat kayo, justices, bibigyan sila ng chance na magtanong. Si Senate President lang po ang magpapasya ng lahat. Lahat kayo, nakaupo lang kayo lahat dyan. Pag nirecognize lang kayo, ganun lang. Ano po ibig sabihin ng that's the recourse of the uninitiated? Yan yung trabaho ng isang banban. Yan yung wala kang kaalam-alam sa batas. Ang parang ibig sabihin ni Joker Arroyo, wala kang alam sa batas. Nagmamarunong ka. Yan po yun. Insultong-insulto po yan. Sinabi yan ni Joker Arroyo, kung hindi ako nagkakamali, congressman congressman prosecutor. Prosecutor yung mga congressman eh. Tapos parang may binira siya na justice na hindi abogado. That's the recourse of the uninitiated. Kaya pumutok si Joker Arroyo yun. Pagkatapos nun, naging ano na si Joker. Nahalal ng senador. Ganun ka, sisikat ka pag matalino ka eh, sa parang nagmamagaling ka, wala ka namang alam sa batas. Yun yung gustong sabihin nun.